Ngayon mga sangkay, marami sa mga Palestinians mula sa Gaza, ito po yung mga natitira, lumilikas na po papunta sa south ng Gaza. Ang problema mga sangkay, nakhuli po itong Hamas sa kanilang brutal na ginagawa. Akalain mo mga sangkay, pinipigilan po nila yung mga Palestinians na lumikas dahil nga po sila ay nadadamay sa digmaan. At ito po ang kanilang ginawa mga sangkay. Panunuorin po natin ngayon ang isang balita. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, i-check nyo po sa ibaba. Sa video na itong pinapanood yung mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe. Okay? Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito nga mga sangkay. Marami na po kasi ang tumatakas ngayon, no? Kasi nga po, napag-alaman ng marami, mas lalo na po ngayong malinaw mga sangkay sa Gaza, na talagang mas delikado na po ang kanilang sitwasyon at hindi na kailangan magpaloko sila sa Hamas. Remember, ang gusto po ng Hamas, mga sangkay, is magstay yung Palestinians sa loob po ng Gaza. Why? Ginagawa po nilang panangga itong Palestinians laban po sa Israel para ang sisi papunta sa Israel, mga sangkay. Ayaw po nilang lumikas. Gusto po nila madama itong Palestinians sa gulo na ang may gawa ay ang Hamas. Sa madaling sabi, sinusubo po nila itong Palestinians. Ngayon, ang Israel, mga sangkay, ang ginagawa po nila is ginaguide po nila ang mga taga-Gaza or Palestinians na makalikas papunta po sa south kasi yun po yung pinaka-safe na lugar. Pero, ito po ang ginagawa nila mga sangkay. Ang ginagawa nitong Hamas, pinipigilan po nila na makaalis itong Palestinians. Ito, panoorin po natin. Today is the 34th day in the Gaza-Israel war. And today is already the 4th day in a row that the IDF is opening a humanitarian corridor to allow for Gazan civilians. Ayan, mga sangkay, nakikita nyo to? Ito po yung pinaka-safe na daanan para po sa Palestinians. Napakarami pong Palestinians. Umalis na po, papunta na po sa Gaza at until now, marami pa rin po ang nag-aaral sa balutan dahil nga po hindi pwedeng andyan sila kasi nga delikado ang situation. Kaya nga po may mga nadadamay, mga sangkay, kasi ang Hamas, ginagawa pong shield itong mga Palestinians. So, yun po dapat ang makita ng lahat. Tingnan nyo mga sangkay kung paano po tinutulungan ng Israel itong Palestinians. While itong Hamas, ang ginagawa po nila mga sangkay, wag kayong malis, dito lang kayo. Matira matibay, parang ganun po. Ang problema, nasa ilalim po yung kampo ng Hamas. So, ang unang tatamaan, yung nasa ibabaw mga sangkay, walang iba yung mga civilian. So ngayon, ito ang ginagawa ng Hamas. To evacuate the war zone and move south. 4 days that the IDF is risking the lives of its own soldiers in order to protect the civilian population of the Gaza Strip. Grabe, no? Kalahin mo, IDF pa po or Israeli Defense Force pa ang pumoprotekta sa Palestinians. Taliwas po sa mga kung sino-sinong mga influencer na nagpapakalat po ng mali-maling impormasyon. And in these days, every time the IDF is carrying out an attack against a Hamas location, it sees more and more missile launchers and mortars that are being fired towards our troops from schools, from kindergartens, from universities, from United Nations buildings. And moreover, Hamas is preventing the civilian population from evacuating these war zones. Pinipigilan daw po ng Hamas, mga sangkay, na itong Palestinians makaalis po sa war zone, sa lugar mismo na kukutaan, na pinagdidigmaan din mga sangkay ng Hamas at Israel. So sa tingin nyo, itong Hamas may mabuti pong hangarin para po sa Palestinians? Wala mga sangkay. They don't care about Palestinians. Ang gusto lamang po nila makuha po nila yung kapangyarihan laban po sa Israel. It is literally holding them hostages in order to have human shields. Diba?
Gusto nila mga sangkay na mapanatili ang Palestinians doon para mayroon po silang panangga laban po sa mga racket ng Israel at paglusob ng Israel. Ganyan po katindi at kasasama mga sangkay itong ginagawa ng Hamas. And I hope na makita na po ito ngayon ng buong mundo. This is a pure evil that cares to destroy Israel more than it cares about its own population. Grabe, no? Wala pong pakialam ang Hamas. Kahit maubos pa ang Palestinians, ang mahalaga, mapabagsak nila ang Israel, which is napaka-imposible nun. Dahil nga po ang Israel ay established na po ang kanilang gobyerno at may talagang marami pong mga sundalo. Wala pong pakialam ang Hamas, mga sangkay sa Palestinians. So, totoo po ang sinasabi ng anak ng founder ng Hamas. Ang Hamas, wala pong pakialam sa maraming mga tao doon sa Palestine. Ang mahalaga para sa kanila ay matupad yung kanilang sinasabing ideolohiya na ipinaglalaban po nila mga sangkay. At ito, para pong, akala mo yung buhay para sa kanila, laruan lang na debaling maburayan. Ang importante, mangyari itong gusto nila. I really pray that the citizens of Gaza will see this and that they will also seek for a better representation in their own country. Ako mga sangkay, umaasa ko na mas mapapabuti na po ang kalagayan nitong Palestinians after po na mabura itong Hamas. Kasi yun lang po talaga ang solution. Wala pong iba eh. At yun din po talaga yung mga naririnig natin mga sangkay na pinakamagandang solution, mawala na po ang Hamas. Wala silang pakialam kung sino man ang mamumuno sa Gaza. Ang mahalaga, mawala po talaga ang Hamas kasi ang Hamas po talaga ang nagpapahirap. And I emphasize that Israel is not at war with the civilian population of Yan po, klinaro ha. Israel is not at war against civilian or Palestinians population. the Gaza Strip. We are at war with Hamas. We are at war. Hamas, I hope, klaro na po yan sa atin ngayon. Please share with your friends and pray for the peace of Jerusalem and this region. Okay, let's pray for Israel and let's pray for Palestinians. Ito po kasi may mga Palestinians din po talaga na supporter ng Hamas. At hindi po natin maaalis yun. But ang super majority, ito po yung mga matitino, mga sangkay, na hindi po sila sumusuporta sa Hamas. So let's pray for Palestinians na maging safety sila at makaalis po sila sa lugar na yan na hindi po napapahamak. Kasi ang ginagawa po nitong Hamas, pag nakita po nilang paalis na po itong Palestinians, nagpapalipad po sila ng mga rocket para matakot. Ganun po ang kanilang ginagawa. Kagaling no? Ito pa nga mga sangkay, nakuha po yung isa ito sa mga matitinding ginawa ng Hamas. Panoorin lang po natin konti pero di na po natin tatapusin kasi mas di ko alam kung papayagan po ito sa YouTube Kung bike na raw ang Israel na magkaroon ng 4 na oras na tigil putukan araw-araw para makalikas sa mga sibilyan. Yan po yung bagong sistema ngayon. Everyday may 4 hours na ceasefire at bahala na yung Hamas. Hindi ko alam kung baka mamaya sa 4 hours na yun atakihin po nila ang mga civilian, mga sangkay o kaya itong Israel. Pero itong 4 hours ilalaan po nila everyday para po sa mga paglikas nitong mga nasa Gaza. Isang video naman ang nilabas kung saan kita ang pananakit ng grupong Hamas sa isang lalaki. Nasa frontline balita ngayon si Ian Suyu. Ayan, mga sangkay. Sa video, nakita yung Hamas may ginagawang kalokohan sa isang lalaki. Kuha sa bodycam video na ito ang pananakot at pananakit ng militanteng grupong Hamas sa isang lalaki sa Israel. Sa pilitang pinasakay ang lalaki sa kotse. Alam niyo na ang dahilan mga sangkay kung bakit blur ha? Kasi masyadong masilan ngayon si YouTube. Saka siya pinagahampas ng baril. Ilang saglit pa, pinalabas siya ng sasakyan, pinadapa at pinagtatadyakan. Grabe, no? So,
Hanggang dyan na lang mga sangkay. Yan po yung ginawa ng Hamas. At hanggang ngayon, yan din po ang ginagawa nila sa maraming mga Palestinians na gustong makaalis sa Gaza. I hope na mas malinaw na po sa atin ngayon kung ano po ang ginagawa ng Hamas. No? Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.